Panghuli na lang po, Yusek, tungkol po sa ibang survey, yung sa WR numero. Lumabas po kasi dun sa survey na yon na sa 2028, frontrunner pa rin po Naku. sa pagkapangulo si VP Sara. And kapag tinignan po natin yung mga nasa top, mukhang wala pong kaalyado si PBBM doon sa mga frontrunners. Ano po yung... Aray ko. Aray ko, Maris. Ano ba yung tanong na aray ko, sakit ng ulo ko? Yan na nga ba sinasabi natin? Kung ano-ano ang banat mo kay VP Sara, bandang huli, siya pa rin pala magiging presidente sa 2028. Excited na akong makita itong si Auntie Claire doon sa kanyang YT channel na kung saan umaga, tanghali, gabi, ang bira niya dito kay VP Sara pagka-presidente na siya. At itong si Attorney Rowena Guanzon, meron ho siyang katanungan kaugnay sa mga flood control. Kinsing contractor lang na congressman ang nakakuha ng proyekto dyan sa mga flood control na yan. Grabe naman, napakaswapang. At dito rin ho sa video na ito mga kababayan, sa ganang mamamayan, meron ho tayong tatalakayin dyan sa kanilang mga punto de vista kaugnay dun sa sinabi nitong si Sandro Marcos na hindi daw ho dapat ang Kongreso ang mag-iimbestiga dyan sa mga anomalyang flood control. Kasi yung bata, nakita niya at alam niya na talagang maraming magnanakaw dyan sa House of Representatives. At papasadaan na rin ho natin itong interview nitong si Ma'am Pinky Web dito kay ano pangalan to? Dito kay School Bukol. Pero bago ang lahat ng yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Hayo na nga. Konti na lang ho mga kababayan. Magwa 1 million subscriber na ho tayo. Rektaho muna tayo dito kay Auntie Claire. Tapos punta na ho tayo dito kay Attorney Rowena Guanzon. Game! Sunod na tanong mula kay Maricel Halili, TV5. Yan, Maricel Halili. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, may we have your statement tungkol po dun sa lumabas na survey ng Okta Research wherein tumaas daw yung self-rated poverty nitong July. Tumaas siya sa 45%. Yari. Mas mataas kung... Kaliwat kanan yung mga kesyo bumaba ng presyo ng pagkain, kesyo gumaganda ekonomiya. Di ba? Yung mga numero ay magaganda. Tapos ang mga Pilipino, dumarami yung nakikita nila ang sarili nila bilang mahirap. Ano ba yan, Marcos administration? Mahiya naman kayo. Para sa 42% noon pong Abril. Saan po natin to pwedeng i-attribute? Okay, unang-una, hindi naman po talaga maisasantabi ang realidad na hindi naman lahat ng Pilipino ngayon ay saganang-sagana. Kaya nga po tuloy-tuloy pa rin ang programa ng Pangulo patungkol po sa walang gutom program ng DSWD at nandiyan na rin po ang pagbibigay natin ng mga mga discounts, 50% discounts sa pamasahe sa mga estudyante at sa mga senior citizens. At nandiyan na rin po ang pagbibigay natin ng murang presyo para sa bigas para mas marami pong mga Pilipino ang makabili at makayanan, no, ang pagbili ng kanilang mga pagkain. Pati po ang school feeding program ng DepEd ay nandiyan po. Tuloy-tuloy po ito. At hindi po ito titigilan hanggat sa mas maramdaman po ng mas marami pang Pilipino ang kanilang pag-angat sa buhay. Pero Yusek, sa dami po nitong mga programang ito, saan po kaya nagkukulang? Bakit hindi pa rin po nararamdaman ng iba? Kasi Naku po. kailan lang Itong si Maricel Halili, baka mapagalitan ka dyan, madam. Kung ano mga pinagtatatanong mo. Huwag kang magtatanong ng ganyan. Na-emphasize yung pagiging inutil ng administration itong si naman Marcos. po din natin sinimulan ang murang presyo ng bigas. At sabi nga po, nung nakaraang buwan, nag-report po ang DSWD, ang sinasabi po natin na pag-angat kaunti ng buhay ng ibang mga Pilipino ay nararamdaman because of the walang gutom program. So ito ay patuloy pa rin natin gagawin para mas mas dumami nga, madam, bakit hindi nyo humaintindihan yung latest na survey? Mas madami daw yung mga Pilipino na ang paningin nila sa kanilang mga sarili humirap at nagugutom. Ano ba naman yan, madam? ramdaman pa po na mas nakakarami. Panghuli na lang po, Yusek, tungkol po sa ibang survey, yung sa WR numero. Lumabas po kasi dun sa survey na yon na sa 2028, frontrunner pa rin po sa pagkapangulo si VP Sara. And kapag tinignan po natin yung mga nasa top, mukhang wala pong kaalyado si PBBM sa mga frontrunners. Ano po yung... Aray ko.
Aray ko, Maris! Ano ba yung tanong na aray ko, sakit ng ulo ko? High blood din sa'yo si Auntie Claire eh. Inyo dito, ma'am. Ibig sabihin niyan po ay ang Oh. Pangulo po ay concentrated sa kanyang pagtatrabaho Ah! para maibigay ang nararapat Ano sa taong to, bayan. Hindi Oh. pa po namumulitika ang Pangulo. Hindi po Oh. namumulitika ang Pangulo. At Oh. siguro ang eleksyon, 2028 pa po yan, saka na natin pag-usapan. Pagtuunan po natin at pinagtutuunan ng Pangulo ang pagtatrabaho para sa taong bayan. Nako po, yari tayo dyan. Aray ko, ang sakit ng tanong na yon. Kasi ganito lang ho kasimple yan. Kung totoo yung sinasabi nitong si Auntie Claire, na ang dahilan kung bakit yung mga kaalyado nitong si Marcos Jr. Hindi nakakapasok dyan sa survey na yan kasi busy daw siya sa kakatrabaho. Wala daw siyang panahon sa politika o walang humpay ang pagpupulburo niya. Siguro, ganun ho talaga. Di dapat ho sana mga kababayan, yung kabaliktaran nun, kung totoo, sinasabi nitong si Auntie Claire, di ba? Na busy siya kakatrabaho, mahusay ang performance, magandang pinapakita sa ating mga kababayan. Dapat ho sana, yung mga nakapaligid sa kanya, kagaya nitong si Tambaluslos, yung si Bonjing, kagaya nitong si, sino pa ba? Wala na. Wala na, yung mga si Dilima, yung si Rizon de Veros, piglawan-dilawan yan eh. Hindi naman talaga kaalyado yan eh. Ika nga, symbiotic relationship lang meron sila ngayong mga panahon na to, naggagamitan. Diba? Pero pagkatapos nito, maghihiwalay na yung dalawa na yan. O, sino bang kaalyado niya na nasa taas? Wala ho mga kababayan. Kaya ngayon talaga, lame duck na lame duck itong si Marcos Jr. Lalo na pagpasok ng 2027. Nako, siguraduhin nyo sa 2026, ma-impeach nyo si VP Sara. Di siya bagay, malabong mangyari yun. Nandiyan si Rodante Marcoleta, di ba? Kung sakali, yung mga tulpog, nag-aambisyon din yung mga yan eh. Kaya sigurado, nagnanasa yan na ma-impeach si VP Sara. Yung, sino pa ba? Yan si Soto, yung mga aso nitong si Bonjing dyan sa House of Representatives, malamang sa malamang. Boboto yan na ma-impeach si VP Sara kahit ano pa ang ilatag na ebidensya o argumento ng kampo ni VP. Pero sigurado natin dito, meron ho tayong napakatigas na block dyan sa Senado na kung saan pipigilan nila yung mga kabalbalan nila na yan na gusto nilang patalsikin itong si VP Sara para hindi siya makatakbo sa 2028. Dito na ho tayo kay Atty. Rowena Guanzon. Tapos lilipat tayo sa ganang mamamayan. Kasi magkakakonekta ho ito mga kababayan. Itong kay Atty. Rowena Guanzon, about ito sa mga infrastructure project, sa mga flood control. At ito, flood control pag-uusapan dito. Kaya unahin na ho muna natin to tapos lipat tayo sa ganang mamamayan. Game! 15 na contractors, Naku, 15 lang ang naka-corner ng flood control project funds. Dapat po suriin din. Hindi lang po sa taon na ito, kundi sa past 5 years. O kaya, Okay, sige. sa past 3 years na lang na si BBM ang presidente. O yan. Actually, tayo naman, kung gustong imbestigahan pati yung kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, imbestigahan din. Wala namang problema. Kasi alam natin, nung panahon ni Tatay Digong, ang daming nagdaang malulupit na bagyo noon. Di ba? Ang titindi. Pero hindi ho natin nakitang ganun katindi ang baha nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi natin sinasabing hindi nagbabaha. Pero pagka nagbaha, sigurado, maya-maya, wala na yan. Kasi yung flood control gumagana. Di ba? Yung pondo na nakalaan sa flood control, doon ang kinahahantungan nila. Pero dito, anak ng 2 bilyon kada araw, tapos baha. Grabe Ito po naman. mga congressman na contractor din. Ito po ang bababoy sa ating party list na sistema. Of course, i-add nyo na dyan yung mga political dynasty, kagaya ni Romualdez, na hindi lamang siya ang congressman, nagdagdag pa siya, asawa niya, at anak niya, at kanyang kanang kamay, ay 3 congressman din sa party list nila na tingog. Saan ka makakita? Yung dating speaker, wala namang party list yun. At ito po ang sanhi. Ito mga congressman na siya ring kontraktor ay sanhi po talaga ng talamak na korupsyon na ng Pilipinas, sa Pilipinas. Ito ang number 1 nating problema. Corruption. Kung kaya wala na pong naiiwang pera
at tax na lang ng tax ang gobyerno. Wala na pong binibigay na pondo sa budget para sa mahihirap, para sa kalusugan ng mahihirap, at sa mga long-term projects na sana ay totoong pinag-aralan at talagang totoong makakapagbigay ng mga trabaho sa ating mga kababayan at mag-earn naman ng income sa Pilipinas, sa ating bansa. Ito po talaga ang problema natin, yung corruption. Corruption, correct. 3 years na si BBM. Tsaka lang niya na-realize na talagang sobra na, tama na, tigilan na. 3 taon, tulog lang ang presidente natin. Hindi niya alam na ang GSIS pala natin, kung saan ang ating mga insurance ay nakasalalay dyan, ay ilagay ng chairman at ng mga direktor ang 1 billion sa isang online gambling company. Hindi alam ni BBM? Wala nga siyang alam. Kung ganyan. Tapos kung maka-iling-iling lang siya, para siyang, well, you know, I didn't know that. You didn't know that? So what are you gonna do about it now, Mr. President? Nako po. Tanggalin nyo na yan sila. Tanggalin nyo silang lahat. Pinaka-stable yan eh. Na insurance fund yung GSIS dahil kinakaltas yan sa sweldo namin mga government employees. Tapos ganyan lang. Ilulugi. Hindi man lang sinabi sa members na sila ay nagpaplano na maglagay ng 1 billion dyan. Alam mo kung bakit? Palagay ko nga sila din may personal na mga kanya-kanyang investment dyan eh. Dahil akala nila kikita yung online gambling na yan. Hindi ba dapat pinagbabawal yan? Tayo nga ng mga public officials na empleyado. Kahit ako, hindi ako official ngayon, public figure ako, hindi ako dumadaan sa mga casino. Kung dumadaan man ako papuntang mga restaurant, ay hiyang-hiya po ako. Kasi po talagang dapat naman ipagbawal ang mga public officials at empleyado na pumasok man lang. Grabe. Kung sanang ganyan yung mentalidad ng ating mga leader di ba? Yung tipong merong hiya ba? Merong hiya. Yung tipong pagka hindi dapat gawin ng isang government official, yung tipong kahit yung konsensya lang niya, nararamdaman niya. Pero itong mga to, hindi ho mga kababayan anak ng toka. Hindi lang sila congressman, magko-contractor pa. Tapos tatapyasan pa. Iba pa yung lagay sa kanila ng mga mismong anak ng Petrang Garapata. Ano mangyayari sa Pilipinas kung laging ganito? Huwag na ho tayong umasa na umasenso to dito sa administrasyon na to. Yun yung sinasabi natin dito. Itong si Marcos Jr., wala rin ho sa tamang katinuan tong mama na to. Feeling ko wala rin ho mga kababayan. Kasi kung nasa tamang katinuan yan, nakita na niya na talagang House of Representative ang numero 1 pagdating sa kukurakutan sa kanyang dito sa bansa na to. Bakit hindi niya pa sibakin yung mga dapat sibakin? Bakit kailangan niyang magparinig na naman? Strategy yan ng mga Marcos. Pagpaparinig. Diba? Strategy ho nila yan. Tignan niyo si Amy Marcos ang ginagawa niya. Parinig. Marcos Jr., puro parinig. Mahiya naman kayo. Bullshit na hiya na yan. Nahiya ba sila? Kung nahiya sila, dapat sinabi nila, tayo ang pinatutungkulan ng presidente, hindi natin dapat imbestigahan ang ating sarili. Di ba? Pero hindi. Kinabukasan, nag-imbestiga sila, nag-motopropyo yung mga walang ya. Anak na to. Kayo ang pinaparinggan, kayo mag-iimbestiga. Anak ng Petrang Garapata, ganun ka walang ya, nahiya sila. Walang hiya ho yung mga congressman na yan. Kasino. Lalo na po mga huwes. Ay, pera lang pala itong si Congressman Rowena Gonzon, no? Isa sa mga higa nga. Kung ganito yung siyang congressman, naku, iaano ho natin yan. Ipipicture natin siya dito sa PH Update. Re-reactan natin ang video niyan. Pero, maliban dito kay Atty. Rowena Gonzon, meron naman kagaya itong si Congressman Isidro Ungab, pero marami din naman dyan, hindi nagsasalita, pero sukang-suka ho sila.
ika nga, dual na dual sila dyan sa mga nangyayari na yun dyan sa House of Representatives. Wala, ano. Ang pag-asa natin sa 2028, pag naging presidente si VP Sara, yun lang ho mga kababayan. Yung mga anti-Duterte, yung mga galit sa mga Duterte dahil napasara yung ABS-CBN nyo, anak ng tokwa yung ABS-CBN nyo na yan, hindi nila masasawata ang ipinagbabawal na droga. Hindi nila masasawata ang korupsyon. Hindi natin sinasabing perfecto ang nagdang administrasyon. Pero doon sa administrasyon natin na yon, naramdaman natin na meron pang pag-asa ang Pilipinas. Independent foreign policy, hindi tayo nagpapakaas sa kung kanino mga banyagang bansa. Anak ng Petrang Garapata dito, hindi natin malaman. Oo, malaking panalo yung nangyari nung isang araw, pero nakita nyo ho ba mga kababayan kung ano ba talaga yung behind the scene bago nangyari yung bagay na yon? Kasi kung manggagaling yung mga ganong klaseng balita, kinakampihan ko yung ating saludo sa ating mga Coast Guard. Mabuhay kayo dahil talagang sinusunod nyo yung kagustuhan ng mga nag-aaring-uri dyan sa Malacanang. Sa tingin nyo ba mga kababayan, pagka pinatulan tayo niya, may magagawa tayo? Anak ng tokwa. Doon natin maririnig yung talagang mga salitang ika nga matindi. Hindi ko tayo makakapalag. Ako na nagsasabi sa inyo mga kababayan. Malayo pa yun. Siguro mga mga 50 years from now, sa tingin ko may kanana tayo dyan sa karatig bansa natin na yan. Pero ngayon, panahon na to, anak ng tokwa, kung lalabas yung mga tikbalang, mambabarang, ang tawag dito, mga tiktik, kung lalabas yung mga yan, malamang meron tayong panalo. Di ba? Labas na silang lahat. Panalo tayo. Pero pagdating malaking win sa atin yun. Sige, nawasak natin. Panak-pakan. Pero huwag na ho tayong umasa dito sa administrasyon na to. Abangan na lang natin yun, 2028. Yung mga pinglawan at mga dilawan, sa maniwala kahit sa hindi, kahit sinong iupo nyo dyan sa lineup nyo, dyan sa pinglawan, dilawan, kahit na magalit pa tong si Atty. Rowena Gonzon, kahit na yan si Leni Robredo pa, wala tayo. Lutang! Nakatokwa. Sa mga ibang usapin, attorney, magkakampi tayo dyan. Pero pagdating dyan sa ibang aspeto ng pamumulitika, hindi tayo magkakasundo dyan. Higa nga. Rekta na ho tayo dito kay Sir Jen at dito kay Sir Nelson. Game. Napakatindi po pa ng pagbaha sa maraming lugar kahapon at yung iba hanggang sa kasalukuyan. Meron po tayong video mula dyan sa Ginubatan, Albay. Ayan, Grabe, Pero yung baha pa bang matatawag? Diyan mukhang nakakatakot na po yan, Kasi ang alam kong baha, tahimik na tubig, baha lang. Pero kapag ganitong rumaragasa, ibang klaseng baha ito. Baka sobrang mapaminsala na yan. Diyan pa naman sa Bicol, ang laki ng ibinigay na budget para sa flood control, hindi ho ba? Bilyon-bilyon. At hindi lang isang taon, halos taon-taon po ay bilyon ang flood control project. Kung nagawa ho sana siguro yung bilyon-bilyong pesong pondo na yon, hindi yung ganito ka-grabing baha ang makikita natin. Kaya sabi nga ng House, huwag kayong mag-inala, imbestigahan natin yung flood control project na yan. Yes, kaming mga congressman na mag-iimbestiga. Pero hindi ho yata tama, dahil sabi nila ay mga congressman nga ang inaakusahan na nagsingit ng flood control project sa kanya-kanyang mga lalawigan, sa kanya-kanyang mga distrito At alam nyo ba kung sinong nagsabi na parang hindi tama yan na congressman mag-iimbestiga ng flood control project? Ay walang iba kundi po ang anak mismo ng Pangulong Bongbong Marcos, si House Majority Leader Sandro Marcos. Ang sabi niya, parang hindi nga tama at makakabuti. Hintayin na lang kung anong magiging direktiba dito ng Malacanang. Ayon sa kanya, may inilabas ng listahan ng Pangulo doon sa mga construction company na siyang gumawa ng mga flood control project. Ngayon, kung mag-iimbestiga tayo sa House, parang hindi tama kasi iimbestigahan natin yung sarili natin.
Correct. Ayan, di ba kasi lumilitaw ho dun sa bali-balita, may mga involved na congressman eh. Pakinggan nga ho natin mismo, Congressman Sandro Marcos sa kanyang pahayag. Ayan, si Charis. Charis. Walang Favor of creating I think it would be wise and prudent on us to wait as to what the executive has to say and what their actions are with regards to the president's speech in the SONA. I think we shouldn't get ahead of ourselves. Dapat po ba maamin na yung mga congressman? Umamin? Well, again, I think it's the prerogative of the executive to identify. I think the House should assist. I'm not going to tell the members what they shouldn't do. I think, alam mo naman, we're all grown men and women here. Sa tingin po natin, mukhang mas tama yan, no? Tama. Mas okay na wag na kayong mag-imbestiga dahil kayo ang gustong pa-imbestigahan di ba pa? Halimbawa, nag-imbestiga kayo ng flood control project, tapos nagkaroon kayo ng resolusyon, ito ang resulta. Baka rin hindi maniwala ang tao, di ba? Baka sabihin, hindi, kayo rin yan, di ba? So siguro mas wise, mas matalino kung ipaubaya na lang natin yan dun sa nagsabi na mayroong mga anomalya dyan sa flood control project. Hintayin natin kung anong susunod na step dito ng Malacanang. Yun. Hintayin natin. Malay natin kung meron nga. Kung wala, wala. Tiis na naman tayo. Ayun na nga mga kababayan. Punta na ho tayo dito. Ito yung ika nga bakbakan ho ito mga kababayan. Ba't kaya hindi interview dito si Congressman Rodante Marcoleta? No? Sana nandito siya. Sana magpa-interview din siya dito kay Ma'am Pinky Webb, no? Puro mga ini-interview dito eh. Diba? Puro mga aso ni Tambaluslos. Game. Thank you for the invitation. I will surely make it at least by Zoom, even if I'm having some cough and colds. I hope you feel better in the next few days, Tito Sen. I'm going to start this interview with this TRICOM. The House is planning to form a TRICOM to investigate the controversy surrounding flood control projects. Do you think this is a good idea? Any investigation on or concerning the people's money is a welcome thing, whether it comes from the House of Representatives or from the Senate, or even from the NBI or any other agency who would be tasked to do that. Dapat yun kasi sobra, billion. Nakita mo, the president came up with, I think the figure is 500 billion for flood control. Kami na nasa gobyerno, dati na ako, alam ko na, oras na flood control. Kahit sinong humingi sa akin na mayor, governor, or whatever, humihingi sa akin flood control, never ako nagbigay, never akong pumayag. Kasi alam ko yung flood control, magde-dredging, yung slow protection, ganun. Di mo mabantayan yun. You will not be able to monitor how much they dredged. It runs into the billions. Hindi ko nagtataka ko, for the first time, in the 2025 budget, nagkaganon yun. Hindi ko naman nakita yun in the past. Are you saying, Tito Sen, sa tagal-tagal mo sa Senado, sa lahat ng humingi sa inyo ng possible allocation sa kanilang mga areas, ng anything that is related to flood control, ay hindi po kayo naglagay sa budget o nag-amend sa budget? Yes, never will I accept or never will I... Ano ito? Continuation ng demolition job laban dito kay Boy Kilay. Demolition job to. Kasama. Any budget about flood control. Even when I was a greenhorn in 1992, tinuturuan ako ng mga matatanda doon eh. Sabi sa akin, huwag mong papatulan yung ganito, huwag mong papatulan yung mga gamot, alam ko lahat yun eh. Kaya bago pa lang Bakit yung tinuro sa'yo ng mga matatanda, sinunod mo naman, bakit hanggang sa ngayong mga panahon na to, napakatindi pa rin ang korupsyon sa ating bansa?
Di ba? Bakit ganun? Ako doon, alam ko na yung ano iingatan ko. Some, siguro just Ika nga yung bertod ng mga matatanda, yung strategy nila, eh nakuha mo na, no? to follow up my first question about the House forming a TRICOM. Ang tanong ho kasi ng iba, how can they investigate their own? I would like to think that not all of them would be involved in the flood control projects. Not all of them would be subject to investigation. So therefore, those who are investigating should make sure that they are like the wife of Caesar. Okay, all right. What about the Senate? What about the Senate? Should the Senate... Sorry, sir. Should the Senate conduct its own investigation? Sabihin po nating may TRICOM sa House. Ang Senado ho ba dapat din imbestigahan ito? At this point, it might not be necessary because Senator Ping Lacson is doing an investigation by himself. He has people going around the country looking at these projects that were manifested in the budget of the GAA, for 2025. So he's conducting already his own investigation. Pagdating doon sa aming budget deliberations, when the budget reaches us, for sure, magkakaroon ng investigasyon tungkol dyan. Now, if any member of the Senate would like to convene and say the Committee on Public Works would like to look into this, or the Blue Ribbon Committee would like to look into this. Blue Ribbon, motu proprio, pwede tumawag ng hearing yun eh. So, I will support any investigation, definitely. Kasi sobra yan, masyadong matindi ang ginawa nila sa 2025 budget sa flood control. And not only the flood control, believe me, when the investigation of Senator Lacson comes out, believe me, it's going to get worse. What other areas are you seeing? I spoke to Mayor Benji Magalong the other night, sir. Sabi nga niya, isa lang yan, yung flood control projects. Marami pa yan. Asphalt overlay, yung pong mga road safety equipment, isama na yung mga cat's eye, at gayon din. Yung asphalt overlay, doon tayo buwisit na buwisit eh. Sinemento nila, napakaganda ng daan, anak ng tokwa, para lamang mayroong mapaglagyan yung pera, pinatungan ng asfalto. So ano mangyayari doon sa napakagandang daan sa ilalim ng asfalto? Wala na. Kasi yung asfalto na yung pagka natubigan yun, tigidig-tigidig yun, di ba? Yung bako-bako yun. Oh. Ganong kaluloko yung mga nasa pamahalaan. At ang matindi ho dito, hindi lang yung basta-basta asfalto, yung ganito, yung tipong re-repair lang nila, yung medyo bukol-bukol. Hindi. Ganito kakapal na asfalto. Natawa ako eh. Alam ko yung daan na yun, maayos yun. Merong ilang mga bako doon, pero pangkalahatan maayos yun. Maganda yun eh. Kailanman hindi gaganda yung asfalto na yan sa simento. Yan ang paniniwala natin. Di ba? Hindi ko alam, hindi ako engineer o ano man. Pero yung daan sa harap ng bahay namin, bata pa lang ako, daan yun. Yun, simentado yun, hindi asfalto. Yung asfalto, especially sa expressway, pagka naulanan yan, na pumondo yung tubig dyan, 100%, bukas makalawa, bako-bako na yan. Pero yung simento, yan matagal yan eh. Ika nga, long-lasting yung simento eh. Oh, yung simento, pinatungan nila ng asfalto. Di ba namang... Di ko alam ha, correct nyo ako kung ano, kasi hindi naman tayo engineer dito. Pero yun ang experience ko. Yung semento sa tapat ng bahay namin, yung lumang bahay, yung sementong daan doon, matagal na yun, bata pa ako, daan na yun. Walang nagre-repair doon, walang nagre-repair. Yung tig-tig-tig, walang ganoon. Pero mapanggang sa ngayon, yun pa rin yung daan. Yung mga guhit, kabisado mo na eh. Pero bibilib ka dito sa mga kalokohan nitong mga ano na to eh. Papagawa nila, di ba? Okay, gagawin natin yan. Project. Laging traffic. I-elevate natin para pagka bumaha, di na aabutan yung ano. Bukas makalawa, yung ginawa nila, ina-asphalt. Pinakabago. Yung pinakabago daw, Tito Sen, ay yung mga solar lights. Ganun din. Depende kasi kung tama ang presyo, wala tayong problema eh. If your municipality needs it, if your city needs it, and tama ang presyo, walang problema. Pero kung overpriced talaga, alam na natin, talagang niraracket nila yun. May kickback yun, hindi mawawalan yun.
Hindi lang yung mga catch eye, yung mga ganun, na marami pa yan. Iba't iba yung mga na tawag dito na pagkukunan ng kickback eh. Yun ang masakit eh. Kaya basta tama presyo, walang problema. Kunwari, you will submit a asphalting. If there is a program of work, maliwanag kung saan, maliwanag kung iyon, sinabit mo sa DPWH, nagpabiting ang DPWH, legal yun. Pero once na kontratista naglagay, at yung kontratista, siya rin na makakakuha, alam na natin ang nangyari doon. Ganun. Meron pa nga kaming, may pinaimbestigahan dati si Senator Lacson na natawa ko, sinusumbong niya sa akin. Meron daw road widening. Walang road. Pero may budget para sa road widening. Road widening, walang road. Well, I guess, Tito Sen, ang mangyayari dito, medyo mamumulat yung mata ng maraming tao. Regarding this, we will be more cautious at babantayan po natin ito because flood control is just one of them. But I wanna go back to the Senate, sir. Sabi mo nga you welcome any investigation. In fact, the Blue Ribbon can motu proprio initiate an investigation. We had a report today that a senator likewise, Senator Bongo, supposedly had 5 flood control projects in Davao del Sur, not him, let me repeat that, who went to Alfrego Builders, owned by the half-brother of Senator Go. Ang sabi pa, 2 were completed in 2022 and there were 3 that were completed in 2023, amounting to about 326 million, in an area that it's actually really prone to flooding. Yung ganito ho bang sitwasyon or example, pwede ho ba yun? Legal ho ba yun? Pinapayagan ho ba yun? Unethical at the very least. Unethical at the very least. Kamag-anak mo. Dapat pag kamag-anak mo, walang kinalaman sa mga projects or kontrata sa gobyerno. Maliwanag yun. Nasa konstitusyon, nasa revised penal code nga yun eh. So, hindi magandang balita yan. Si Cheese naman. Kung Si totoo. Cheese. But aside from it, you said at the least being unethical, what else could be the probable fault of a situation like this? Kamag-anak mo, sabihin po natin, na involved po sa government projects. What is the law that disallows this? The law on the conflict of interest, that alone is enough to prevent that or to ask you to answer for it. Okay. What about this? Yung kay SP Cheese admitting to receiving... Isa-isahin natin, okay? Kay Cheese Escudero naman tayo. Tapos na tayo kay Bongo. Punta tayo kay Cheese Escudero. Dapat yung mga BS na ganyan, malayo pa lang, alam nyo na mga kabuhayan. Alam nyo na, naiintindihan nyo na. Wala na akong kasalanan dyan si Ma'am Pinky. Ano yan nga. She's just doing her job. 30 million from Centerways Construction. It was part of the top 15 that the President had mentioned. That is actually supposed to be a violation of Article 95 of the Omnibus. Walang tinutukoy na top 15. Itong si Marcos Jr. na kasali, yang si Cheese Escudero. Ba't tayo lumalayo? Anak ng tao ko, ma'am, yung SunWest, laging nasasangkot sa iskandalo yun sa pamahalaan. Bakit hindi natin matanong? Bakit hindi natin maisali yung pangalan ng mga individual dyan sa House of Representatives? Yung mga nagsusumigaw sa kanilang mga distrito, kilala ng ating mga kababayan, ng mga kontraktor talaga. Pambira, oo. Sige na nga, show nyo. Election code. Kasi sinabi nga ni SB Chief, talaga, nandun naman sa kanyang sa dokumento na tumanggap siya ng 30 million mula po dito sa Centerways, na kaibigan po niya at kababayan po niya, pero wala siyang kinalaman sa kahit na anong proyekto from its inception to its conclusion. I think the point of those who are bringing it up is the fact that whether he has something to do with it or not, it's a violation of the Omnibus Election Code. I think that's the point of these
the lawyers bringing it up. I myself, I would rather not comment on that. Baka sabihin ako'y kasama sa demolition job. Oo, yun. Pero ikaw ang papalit pag nagkataon. Tama, mali? Oh. Ayun na nga mga kababayan, nababasurahan na tayo sa interview. Pagka ganito ho kasi hindi natin maramdaman yung genuineness. Okay lang sana kung nasali yung SunWest Corporation, nasali yung ibang mga malalaking pangalan dyan sa House of Representatives na kilala naman talaga bilang mga kontraktor. Inaatake lang Senator Bongo, Senate President Jesus Escudero. Yung tipong pa lang susunod na po, nanonostra na. Di ba? Hindi pa natapos nagsalita yan si Ma'am Pinky. Alam ko na kung sino yung susunod nila. Kasi ganyan yung PR job. Ang tawag ko dyan, PR job yan. Ngayon, kung kayo madala ng mga ganyang klaseng propaganda, sorry na lang sa inyo. Mapanggang sa ngayon, nakatali pa rin sa inyo mga utak kung paano paglaruan ng mainstream media ang ating mga kababayan. Isa pa rin ho kayo doon sa hindi nakatakas sa tanikala nitong mga mambubudol na mainstream media na to, no? Ay, paminsan tumatama. Pero pagka ganito, yung naratibo, basang-basa na natin, ayaw na nating makinig. Kasi alam mo na kahinat na yan Di ba? Alam na ho natin kahinat na yan. As always, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Huwag ho kayong magpabudol. Huwag ho kayong magpaloko sa mga narinig natin sa social media. Especially sa mga nagsasalitang, di ba, mga politiko. Kung wala silang in the first place, bakit tayo umabot dito sa sitwasyon na to? Hindi tayo aabot dito kung ang presidente natin nasa matinong kaisipan. Period. Mahalin natin ng Pilipinas.